Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ang pamilya Duterte. Siguro diyan po sa ating title o thumbnail, napansin nyo na yung pagiging hindi mo alam kung joker o seryoso itong inyong current VP itok-itok bukekeng Tamilmer Sara Duterte, no? Kasi meron po siyang viral video diyan, hindi na natin i-include, no? Pero babasahin natin dito sa isang article mula sa Manila Bulletin. Inexplain daw po niya yung kanyang hiwa dito, no? Kasi may hiwa siya doon, may hiwa din dito. At the same time, yung isa rin na marami tayong article dito sa isasama nating isang title, yung mga Duterte desperadong ganid. Bakit nga naman? Marami po tayo, maggagawa po tayo dyan ng background para malaman natin ano ba talaga itong mga Duterteng desperadong ganid. Okay? So bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating video, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin sa video premiere at sa live stream kung meron man, tulad nila Marie Cris Hernandez, Elora Liz, si Kai, Tita Aurora, sa buong Palawan, Zambales at Norte, at mga West Philippine Sea advocates, sa mga kasundaluhan natin, mga magsasaka at mangingisda, sa mga OFWs, no? Shout out po lahat sa inyo, kay Aichang, Miyu, Wanabet, Senchang, kay Bet M, kay Toda Analisa na mga puro taga Japan, kay Mami B, Mami Peng, Mighty Baisa, Maritel T, Malditang Lola, Mama Lu Parkour, kay Milestan, Ilocana Kana, kay Rebecca Lagman, Hattori, sino pa ba? Si Lorna Rafael, RN 2 Cents, Mohamed, si Carclea, si Red, Danny Reynado, Ninita Umali, Nilda Arceo, at kay Jean Jagers. At the rest, maraming salamat po sa patuloy niyong suporta. At dun sa nahahabaan sa intro natin, edi ang gawin ninyo, skip or wag niyong panorin. Ganun lang yan kasi si Toki swapa kills. Eto po, no, isingit natin. Mukhang malaki na ang nabawas sa ating weight, no? Ito po size, ito pong suot ko. Yan, no. Regalo pa ito last 2 years. Salmon, yun na lang, salmon pink. Tingnan nyo, lumabas ang totoo kong pagkaitim. Yung ating pagiging, alam nyo na, maitim talaga tayo mga kababayan. Lakas ng loob magganito, no? Pakialam nyo, di ba? Ito po yan, totoo po yan, yan, may proof of purchase, Polo Ralph Lauren. Ang halaga po niyan, sale pa to. Last 2 years ha, Elora. Ayan, ina nyo, $85. Pero, dahil nga naka-sale, 60 na, plus the tax. Ang tax rate during that time, 775. Yun ang babayaran mo. Pero alam ko itatax ka sa original amount. Singit lang yun. Ang size nito, XL. During that time, XL daw ako. Hindi ko masuot. Kasi naging XXL ang size ko. Ngayon, naghahanap ako ng maisusuot para ba hindi sabihin ni Mami B, yan na naman ang suot mo? Yung aking UC Davis shirt. Marami po akong UC Davis shirt. Bigay ng anak ko yan. Pero nakakahiya naman kay Mami B. Baka sabi niya, yan na naman. Di mo ba nilalaban yan? Kaya ito na po nakita ko sa closet ko. Ang daming nakahang doon. Ito nakita ko kasi bago Di ko pa nasusuot last 2 years. Ngayon nagbawas tayo ng weight. Naging XL lang to. Extra large. Mukhang pwede naman na. Tingnan nyo, di ba? Mukhang pwede na, di ba, Mami B? Pwede na. Yun nga lang yung kulay. Ganun talaga. No? Kung kayo, maano kayo sa kulay, di ano kayo? Ano na yun? Masyado kayong particular sa kulay.
May tawag doon. Prejudice. Di ba? Kulay lang yan. Ika nga nila, black is beautiful. O, tanong nyo pa kay Hattori yan. Black is beautiful. Lahat kayo may kulay itim. Kahit na anong puti ninyo. Yun lang yun. Kaya wag kayong mag-aano sa kulay. Dahil lahat kayo, kung maputi ka man, may kulay itim ka pa rin. O, di po ba? Okay, punta na tayo sa topic. Sinegway ko lang yun, ha? Yung mga ayaw, uulitin ko, wapakil sa inyo si Tokis. Kung gusto nyo, mag-video din kayo. Kung nahahabaan kayo sa intro, edi wapakils pa rin si Tokis. Kahit na anong sabihin ninyo, suplado, mata pobre. Read my lips, ha? Read my lips, ha? Ai Chang, Kai, ha? Wapakils. Wala kayong pakialam. Di ba? Salitang kanto, asal kanto, wapakils. Pangit mo, Tokis, wapakils. Yun, ganun lang yung bayaran ka, Tokis, wapakils. Yung pa rin ang sagot sa inyo ni Tokis. Okay. Unahin natin itong sa Manila Bulletin kasi ito lang naman eh. Ha? Maiksi lang ito. Kasi yung lumabas na viral video na naman ni Bukekeng Tamilmil, walang ibang gawin kundi ganun na lang. No? Sa mga ganyang issue, mga sabi nating petty, no? Bakit ko tinawag na petty? Small issues lang ba yan? Eh, hindi niya may paliwanag ng mabuti. Kung yung video na yon isang gawa-gawa lang, di ba yung tinatanong siya, ano daw nangyari, Bisaya man ba? Ha? O anong sabi niya? Gusto nila akong igurgur. Lahat sila. O ayan, no? Sabi, Manila Bulletin. BP Duterte explains viral gurgur video. So, wala siyang magawa siguro. That time siguro, nagjo-joke-joke sila. Tulad nung mga videos niya na yung mangga, yung tambaluslos. Hanggang dun lang yata kaya ng utak nito. No? Hindi niya may paliwanag mabuti. Parang sa kanya, daanin ko na lang sa joke. Walang seriousness. Kasi pag nag-serious man ako, baka ako ano na naman ang sabihin. O pero ito, ha? Ano sabi niya? Gusto nila akong igurgur. Lahat sila, di ba? So ano iisipin ng taong bayan diyan? Di ba? Ano iisipin mo? Gusto kang papatay? Kasi yung gurgur, salitang kanto yan sa kanila siguro. O Bisaya word yan o whatever. Kayo nga po ng mga taga Bisaya. Ha? Di ba laging binabanggit yan nung luka-luka ditong isa ring jukebox queen na pathological liar o professional liar? Gugurgurin. Ibig sabihin, titigein siya. O, di ba saan niya nakuha yung word na yan? Eh, laging gumagamit niyan yung ito, si professional liar din, di ba? Sabi niya, the official defended the video, which she said was self-explanatory and straightforward. Oh, kung in seriousness pala ito, sabi niya, self-explanatory and straightforward, ibig sabihin talagang merong gustong ipagurgur siya, ipapatay siya, ipategi siya. Talaga lang, mga kababayan. O, quote, anong meaning nun? Hindi naman siguro na kailangang i-interpret yun. O, ano daw meaning nun? Nung sinasabi niya, ha? Diba? Yung video, viral video niyang ipagurgur siya. Ano ba talaga? Self-explanatory and straightforward? Ano isipin nga namin? It's a joke o totoo? Ano ba? Eh wala ngang makitang seriousness sa'yo. Paano namin i-interpret? Yung pag tinret naming serious, tapos iba naman ang sasabihin mo. Tulad ng sinabi ng tatay mo, naniwala naman kayong mga siraulo ng mga Pilipino sa sinabi ko. It was a joke. Di ba? Kung ititreat natin na isiseryoso natin yung sinasabi nitong mga Duterte, tulad ni Tamilmil, sasabihin niya, hindi, nagjo-joke lang ako, naniwala man kayo. Naglalaro lang kami, nagkwekwentuhan lang kami. Tapos sasabihin niya, anong meaning nun? Hindi naman na siguro na kailangang i-interpret. Alam niyo, sa totoo lang, tanga talaga to eh. Naturing ang BP
hindi umakto bilang isang BP, hindi isang professional. Di ba? Siguro sa isip niya, there is always a time for every season. Tama naman. Pero, sa ganong bagay, maging sensitibo ka naman. Unang-una, BP ka. Pangalawa ka sa mamumuno kung sakaling may mangyaring di maganda sa Pangulo. Be professional. Kailan ka nagseryoso? Ha? Yung mga patama mong matalinghaga pero hindi mo masabi kung sino ang mga yon. O tanong natin, sino magpapagurgur sa'yo? Diba? In general, iisipin na naman ng mga tao tulad ng mga kampo nilang Dede Shets. No, itatanim na naman sa utak ng mga mayoryang Pilipino na ang gustong magpategi sa kanya ay ang Administrasyong Marcos. Lahat po yan. Lalong-lalo na yung professional liar dito sa LA na sisisihin na naman malamang ang mastermind sa pagpapagurgur kay Tamil Mel ay si First Lady Lisa Marcos. Yun po yan eh. Doon ang endpoint niyan. Hindi na daw kailangan pang i-interpret. Ano pa sabi niya? Very straightforward yun. Tinanong ako kung ano yung sugat na nasa leg ko at sinabi ko na sinubukan nila akong igurgur pero hindi sila nagtagumpay. Sino? Sino yung sinasabi mong sinubukan nila? Sinubukan nila. Ibig sabihin, kung totoo man yan, straightforward daw, hindi na kailangan pang i-interpret. Nalusutan ang mga BPSG mo? Remember mga kababayan, ha? Tulad po na sinasabi ko sa kaibigan natin si Elora. Bago pa siya napanumpa bilang BP noong 2022, nanghingi na po siya ng separate na presidential security guard. Security guard. Sorry, security group. Security guard, ha? Nanghingi po siya ng separate PSG niya. Tinawag nga na Vice President Security Group. Bakit? Hindi yun kasama yun ha. Hindi yung pinoprovide nung talagang PSG. Nanguha siya ng sarili. No? Binigyan siya ng sarili ng ng kapulisan o militar. 'Di ba? Another budget yun. O, biruin mo, mas marami pa ang PSG niya o yung BP PSG niya kaysa kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa dami nun. Hiniling niya daw yun. Pinagbigyan naman siya. Biruin nyo, lahat ng hilingin niya, pinagbibigyan siya. Kaya spoiled brat eh. Diba? Bago pa siya makapanumpa, meron na yun. Ilang yan, may 300 yata. No? Correct me if I'm wrong with the numbers. Ibig sabihin, nalusutan yung mga yun. Hinayaan nung pinaka-opisyal ng BPSG mo na ikaw ay magurgur, ba't hindi ka pa natuluyan? Kung sinasabi mong ito ay straightforward at hindi na kailangan pang i-interpret, ibig sabihin, comprehensive na. Yung sinabi niya, yun na yun. May gustong magpapatay sa akin pero hindi sila nagtagumpay. Sino? Biruin mo, BP? Pangalawa ka sa mataas na na posisyon sa buong bansa? Sasabihin mo 'yan? Kung ganoon naman pala, dapat nag-complain ka na sa kapulisan. Nag-complain ka na sa otoridad. Sinabi mo na 'yan. Oy, may gustong magpapatay sa akin. Ito sila, ito sila. Ito, tingnan nyo, ginurgur ako dito. Gusto akong patayin. Huwag niyong sabihin yung gurgur ano lang 'yan, ginurgur. Alam niyo yung sa mga Pangasinesi, lagi kong naririnig yan Gurgur, igurgur mo. Kiskisin mo ang tawag, ang interpretation yung pagkakaalam ko sa mga Pangasinesi dyan, mga taga Pangasinan, no? Ayaw nga nilang patawag na Panggalatok Pangasinesi daw. Pag sinabing igurgur, kiskisin. Ganon. Iganon mo sa dingding, gurgurin mo para matanggal yung libag mo. Yun ang interpretation namin. Kasi yun ang lagi kong naririnig sa nanay ko, sa tatay ko. Gurgurin mo. Gurgurin, kiskisin. Tanggalin, kaliskisan mo. Ganon. O libagin mo yung sarili mo ng bato. May nga, steel wool pa yung pinanggugurgur namin Pero sa kanila, sa mga Bisaya, ang gurgur, iba.
Di ba yan ang laging binabanggit ni professional liar jokebox queen dyan sa LA? Oh. So ibig sabihin, tinry siyang itegi, pero hindi sila nagtagumpay. Sino yung sila? Sino yung nila? May pinatutukan ka, meaning plural, marami sila. Sino? Ibig sabihin, tanga-tanga yung mga BPSG mo? Nalusutan sila? Oh, pero hindi nagtagumpay. Ba't di sila nagtagumpay? Anong ginawa? Anong ginagawa mo nun at nasaan ka? Bakit gusto ka nilang igurgur? So, ang iisipin na naman ng mga taong bayan, sasalsalin ito ng mga followers nila, sasabihin, ay, malamang yan. Alam nyo na, ang Malacanang at si Speaker Romualdez na naman yan. Kasi nga, natitreten sila. Dahil siya ang next president. Siya na po yan, ang magiging next president. Nakakahiya, di ba? Silang lahat daw. Silang lahat. Ha? Nilahat niya. Ito na ang kasunod. Ha? She even made a hand gesture of a knife being poked at her neck. But as who she referring to, sila. Sabi niya, they. Silang lahat. All of them. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang, mukhang may sapak ito. Mukhang maluwag ang tornilyo. Maluwag ba tornilyo mo? Ha? O, hindi ko na kailangan pang i-interpret. Gagayahin ko na rin lang naman siya. I don't have to interpret what is tornilyo on your brain, ha? Alam nyo naman siguro yan. Comprehensive na yan. Di ba, Elora at Kai? Comprehensive. Hindi na po natin sasama si Ai Chang dito kasi mahirap na. Baka tayo rin ay gurgurin. Di ba? Yung mga ganyang pananalita niya, no? Na niya na yan. Nakikita nyo na yung mga previous statement niya. Laging ganyan. Mukhang dapat ipa-psychological test itong BP na ito. Mahirap po na maging presidente ito. Kring, 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 kring. Mukhang mas matino pa si Vice President o former Vice President Lenlen. Maski na naghadukin si Lenlen, pero hindi naman nagsabi ng ganyan. No, maski na yung sinasabi nila noon na si Presidente Bongbong daw ang naglabas ng video alleged video nung anak niya na ganun. Hindi naman. 'Di ba? Wala naman sinabi si Lenlen na, hindi, si Bongbong talaga 'yun. Wala naman. Mga kampo lang ni Lenlen. Mas mukhang matino pa si Lenlen, mo, pa-demure si Lenlen. 'Di ba? Si Lenlen nag-shogan yung ganun. Okay lang. Maski na nagmukhang tanga si BP Lenlen, pero hindi naman nagaganito. Hindi naman maluwag ang tornilyo ni BP Lenlen. Mas sensible pa nga siya, 'di ba? Muang mas ito pa ngayon ang lutang. Baka naman tinira mo, ha? Tamilmil, ano ba tinira mo? Bakit mo ang lumuluwag ang tornilyo mo? Biriin mo, silang lahat. Mukhang narinig ko na po yan, yung aming kapitbahay noon na, kring, 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 kring. Diba? Sabi niya, tawagan mo ako. Ano number? Tutunog. Ha? Walang ganun sa telepono. Meron, hanapin mo. Sige, hanapin mo kung hindi. Magwawala ako dito. Kayong lahat. Gusto nyo akong itumba. Kayong lahat. Yung pala, nag-iilusyon. May nakikita daw siya na mga grupo na mukhang igugurgur siya. Baka ganun si Tamilmil. Delusional. Mga kababayan. Biruin nyo na. Simpleng explanation lang yan. Pero, for her, it's all about a joke. It's all about, it's up to you how to interpret that. Pero hindi niya alam ang ginagawa niyang consequences. National figure ka, Vice President ka, you must act professional, you must act with decency and moral ascendancy, pero wala ka nun eh. Tapos sabi niya, hindi siya namumulitika? Simpleng patama? Hindi. Nag-iimplanta ka na naman ng naratiba na gusto kang igurgur? Nino. Magpangalan ka. Akala ko ba maisog kayo? Diba sabi nyo matatapang pag maisog? Nasaan ang tapang mo? Bakit hindi mo pangalanan
Sino tong silang lahat? Ibig pala sabihin, pati BFF mong si Tambali ng Amy Marcos, kasama dyan? Lahat eh. Silang lahat. Oh, sino yung silang lahat? Yung guni-guni mo. Di ba? Ano ba yun? Kumbaga may magandang movie dyan kay Tamil Mil eh. The Exorcism of BP Duterte. Yon, di ba Elora? The Exorcism. I-exorcise nyo yan. Tawag kayo ng albularyo. Ipa-albularyo nyo. Albularyo. Kasi, baka nanuno sa punso. hindi nagpasintabi sa mga, unseen. Kaya, ayun, kinalabit siya ng nuno sa punso. Ipatawas ninyo kay Mang Kepweng. Di ba, Elora? Baka doon sa ilalim ng tubig, dalhin nyo siya doon, baka matawas siya ni Dugong. Di ba? Ako tinatawanan ko na lang eh. Kasi, unang-una, hindi niya masabi kung sino yung sila. Tapos, nagbigay ng naratiba, silang lahat gusto akong igurgur. Pero hindi sila nagtagumpay. O, sino yung sila? Sino yung nila? Sino yung silang lahat? O, di ba? Iisipin ng mga tao, alam na kung sino kaaway niyan. Martin Romualdez, alam na sino kaaway niyan. Si Lisa Marcos, sino kaaway niyan? Si Bongbong Marcos. Diba? Yun lang yun eh. Nagbibigay na naman siya ng naratiba pero hindi niya masabi kung ano yung katotohanan. O ano yun? Ibig sabihin, sinungaling. Kung gusto pala siyang ipapatay, edi walang kwenta yung mga BPSB niya na hiniling niya pa. Hindi siya naprotektahan ng mga security group niya. O, dapat may managot doon. Kung may mangyaring di nga maganda sa kanya, sakaling nagurgur nga siya, nategi siya. O di ba? Sino ngayon ang babalikan? Malamang babalikan pa rin dyan sila speaker, saka si Ninang Lisa. Biruin nyo yan ha, simple lang ito. Hindi daw siya namomolitika. Pero hindi niya masabi ano talaga ang dahilan nito. Sinabi siya pang gusto siyang igurgur silang lahat. Sinungaling. Sinungaling na maluwag pa ang tornilyo. Diba? Mausig daw siya, maisog ba? Maisog. Hindi ka maisog. Usog ang tawag sa'yo. Libre mo, ang laking sinungaling. Hindi makapagsabi ng katotohanan, lahat dinadaan sa joke. Kasi, nasa DNA nila eh. Tingnan mo yung tatay niya. Mga siraulo kayong mga Pilipinong naniwala sa sinabi ko. It's a joke. O therefore, ito, paniniwalaan ba natin ito? Sasabihin na naman, mga estupido kayo. O, ayoko nang matawag na estupido kayo kasi hindi na ako naniniwala dito. She is a big fat liar. Yan po yan. Hindi makapagsabi ng katotohanan sino yung tinutukoy niya. Kasi bakit? Duwag eh. Yung katapangan po nila, it's only a pasad. Hindi niya matukoy sino yung magpapagurgur sa'yo para makasuhan. Madala sa korte. Sino? Diba? Maniwala kayo dyan? Ang punto lang yan, namumulitika lang yan. Naninira lang yan. Eto, mga kababayan, sabi sa Inquirer, alisan natin yung hiwa niya dito. Baka self-inflicted wound yan, tapos sasabihin niya silang lahat. Tignan nyo, ang kabaliwan niya, ang kasinungalingan niya. Sino yung lahat na gustong magpagurgur sa'yo? Spill the bean, kung totoo man yan. At kung totoo man yan, dapat managot yung gustong magpagurgur sa'yo. Managot yung security group mo na selective pa. Diba? Evident po yan. Nandiyan po sa mga balita yan. Nanghingi siya ng sarili niyang security group kasi just in case daw na hindi magkaunawaan ang presidente at vice presidente. O talagang may balak talaga, mga kababayan. Doon pa lang. Diba? Ang sabi sa Inquirer, a week after quitting cabinet, Sara starts political chatter. O di na mo. Tapos, meron ako nabasang article ito. Bibigyan natin ng separate content. Hindi daw siya namumulitika, kundi ang focus niya yung sa DepEd transition. Ito pa lang namumulitika ka na by giving who are the people once you killed. Diba? Kung self-inflicted wound yan, tapos maninisi ka, diba? Sinungaling. Kaya sino ang dapat hindi bigyan ng respeto?
Di ba? Kung wala siyang respeto sa ibang tao, hindi dapat hindi rin siya respeto. Hindi ka respeto ang taong ito. Sinungaling? O ito po yung sabi sa Inquirer na to. Nag-start na siyang magbigay ng political chatter niya. Kasi bakit? Ang sabi dito, binanggit niya na yung tatlong Duterte, yung kanyang ama, kuya at bunsong kapatid na lalaki ay tatakbo daw po ng pagkasenador sa 2025. Ang sabi dito, in the sidelines of the office of the President-sponsored Pride reception at Limketkay, inchik na inchik pa. Duterte told journalists that her father, former President Duterte, and brothers Paulo and Sebastian are raring to run in the 2025 Senate race. Raring Talagang gustong gusto. Parang umiikot na ang tumbong, hindi na makapag-antay na magkaroon ng 2025 election. Paulo, the eldest in the Duterte brood, representante. Si Sebastian, mayor. Tapos yung tatay, ayun, nagkakalat ng kasinungalingan. Ngayon, may hindi kayo sinabi dyan. Kasi sa ibang balita, yun lang ang sinabi. May karugtong pala yan. Isipin nyo, sabi ni Elora, kung tatakbo sila, 3 lalaki sa Senado, sinong maiwan sa Davao? Ayaw nilang maiwan yung Davao, dapat may tumakbo dyan na mayor. Ang iniisip ko nga, baka yung partner ni Duterte, si Miss Hanilet. Hindi naman politically motivated yun, si Madam Hanilet. Respeto lang po kay Madam Hanilet. Yung anak nilang babae, wala pa yun sa tamang edad. Sino? Alam palang iwan nila ang Davao, mapupunta na lang sa political rival nilang Nograles. Hindi mo siguro sila papayag. Yan po, Inquirer. The Vice President added, "It was my mother who said that Baste will run for senator and then run for president in 2028. Nanay pala ang nag-uudyok. So nanay ang may ambisyon? Ganon. Hindi lang pala yung tatay ang may political maneuvering. Pati pala nanay nila. Ano pa sabi nung nanay? She further said that upon her mother's advice, motherly advice pala, she will have to go back to Davao City to run for mayor. Ayun pala naman mga kababayan. So ibig sabihin, kung totoo ito, kasi sinabi ni Tamilmil sa ibang mga article, kumpirmado. Kumpirmado mga kababayan na sabi niya, it's confirmed na po. Tatakbo po silang 3 as mga senador. Ayun. So ibig sabihin, tatakbo siyang mayor sa 2025. Ano gagawin niya? Magre-resign siya? As Vice President. Okay? Gagawin niya kaya yun? Kung sakaling tatakbo nga, totoo nga, natatakbo yung 3 niyang mga kupal na mga Dutertes, na mga lalaki, iwan ang Davao City. Kanino mapupunta yan? Malamang, Nograles. Hindi mo sila papayag, ulitin natin. Kaya niya bang i-give up ang posisyon ng Vice President para tumakbong mayor next year ng Davao? Di ba? Ano yan? Kasi dito mga kababayan, anong sabi ni Duterte? I-background lang natin. Eto po, sa GMA News Online, naalala nyo yung ugong-ugong noon na gustong i-impeach si Sara Duterte because of that 125 million confidential fund na ginastos niya in 11 days. Anong sabi ng kupal niyang tatay? Ex-President Duterte to run for VP or Senator if Sara impeach. Yun ang banta ni Tandang Duterte, ni Mang Kanor. Ngayon, hindi naman siguro i-impeach ito. Pero, tatakbo pa rin siyang senador? Tingnan nyo ang kalokohan ng mga Duterte,
Mamaya explain natin bakit nila ginagawa ito. Bakit nagbigay ngayon ng statement si Bukekeng Tamilmil na yung 3 Duterte na lalaki ay tatakbo bilang senador ng 2025. Siya na mismo yan, sabi niya, confirm. Ha? Tiyak yun. Di ba? 3 sila. Ako, advice ng nanay ko, takbo daw ako ng mayor ng Davao, balik na ako ng Davao. Meron pa siyang 3 years na BP. Kaya niya ba yun? Tingnan natin kung talagang maisog sila. Yun na nga lang pagbibigay ng mga pangalan kung sino yung gustong maggurgur sa kanya, hindi niya masabi. Pero ito, gagawin niya kaya? May tapang kaya siya? May lakas kaya siya ng loob? O sabog ang bitlog? Di ba? Carclea? Hindi alam ni Carclea yun. Walang alam na ganong mga idiom si Carclea kasi laking simbahan po si Carclea. Hindi ko alam kung nagmadre siya. Basta, laking simbahan si Carclea. Lagi po yan, aba Ginoong Maria, napupukan ng anong grasya. Kaya po si Carclea, punong-puno ng grasya. Paldong-paldo yan, kaya nag-iipon ng panglitsyon sa akin yan. Inaantay niya lang maka 50,000 ako. Magpapalit yun yan. Oo. Bibilan niya ako ng 1 pound of lechon dyan sa seafood. I-mail niya sa akin. Ha, di ba, Carclea? Wala na, ha? Promise ka na, Carclea. Promise po yan ni Lola Carclea na lumaki sa, hindi siya lumaki sa farm. Lumaki po siya sa simbahan. Yari na naman tayo kay Carclea nito. Tatawa na naman to ng tatawa sa sasabi niya, hoy! Ba't ako na naman? Balik tayo. Nasingit ko lang si Lola Carclea. Alam mo naman, love na love ako niyan. Kahit na loko-lokohin ko yan. Siyempre, lola ko yan eh. Ang lola, hindi magagalit sa mga apo. Ang mga lolo't lola, hindi magagalit sa apo. Kasi mga spoiled brat. Ito po. Ha? Ano ang sabi ng isang aso ni Duterte sa politiko? June 20 lang. Ano sabi? Di interesado sa Senado. Rudy Duterte urged to run for Davao Mayor in 2025. Sara's BP in 2028. Hindi daw interesado sa Senado si Digong. Kundi ang gusto daw ay mayor. Tapos si Tamilmil sa 2028 daw na sa BP ni Sara. So si Tamilmil, presidente sa 2028. Sino nagsabi niyan? Di si Panelo. Ayan Panelo. Sabi niya, Duterte's former Chief Legal Counsel Salvador Panelo told One News sa totoo lang that the former president isn't interested in running for senator kasi hindi naman i-impeach si Sara Duterte. Bakit natin ito tinitignan? Tinitignan natin yung kasinungalingan nila. Sila hindi magkatugma sa statement nila. May kanya-kanya po silang interest, personal interest lang. Sabi dito ni Panelo, sabi ko sa kanya kung ako ang masusunod, tumakbo ka na lang ng mayor kung ayaw ni Baste. Di ba? Si Panelo, ang gusto, si Duterteng tanda ang tatakbong mayor. Pero, yung nanay ni Tamilmil, in-advise siya na ikaw na lang ang tumakbong mayor tapos yung 3 kupal tatakbong senador. Di ba? Sino ngayon ang masusunod? Ang ganda ng mga plano. Ano bang plano ni Panelo? Sabi niya kay Duterte, tumakbo kang mayor ng 2025. Pagdating ng 2028, mag-resign ka, tumakbo kang VP ng anak mong babae. Pero ano naman ang sabi ni Duterte? Sa babaeng maging presidente. Ha? Anong sabi niya? Eto, sa balita ng Washington Post, kasi pinipilit ng mga asong ulol niya, ng mga minions niya, mga dedishit na maging presidente si Sara sa 2028. So ano po ang sabi ni Digong? Diyan po sa balita ng Washington Post noong January 15, 2021, nung time na hinihikayat na tumakbong presidente itong si Bukekeng Tamilmil. Philippine leader Rodrigo Duterte says, women! Yung pagiging anong tawag dito? Yung may tawag dyan nakalimutan ko.
Yung ayaw mo sa mga babae, may bias ka sa mga babae, may term dyan, nakalimutan ko lang. Carclea, ano ba yon? Sulat mo nga dyan. Si Carclea yan, dinanunod ng premiere ko yan. Sa women are not fit to be president. Yung bias niya sa mga babae, ayaw niya na maging presidente ang babae. Kita mo yan? Philippine President Duterte appeared to pour cold water in his daughter's political ambition this week when he suggested that women are ill-suited for the presidency. The latest in a string of disparaging remarks the leader has made against women. Tingnan mo yan? Napaka-sexiest nito. Ha? Diba, i-ano lang natin, i-google natin ano yung term na yun. Di ako mapalagay. Term against bias against women. Diba? Bagal ni Carclea eh. Sandali lang mga kababayan ha. Oh, ano ba ang term yon? Ay, wala. Ano term dito? Sexism? Tawag nila? No? Misogynist, ayun. Misogynist, no? Yung mga pagkagusto, pagkahit mo sa babae, sexism or misogynist ang tawag sa'yo pag lalaki ka. Di ba? The latest string of disparaging remarks, yung nakaka-insulto, nakakababang mga komento pagdating sa mga babae. Yan po. Kasi ano ang dahilan niya? My daughter is not running for president. I have told Inday not to run because I pity her that she will have to go through what I experience. O ayun daw po. Ayaw niya ma-experience nung anak niyang babae, yung na-experience niya. Ano ba na-experience mo? Yung pagiging tuta ng China? Yung po ba? O, nakita nyo? Tapos, ina-urge nyo na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos at maging presidente si Tamilmin? Sa inyo na rin mismo nang galing? Sa mismong bibig ni Duterte nang galing na ayaw niyang maging presidenteng anak niyang babae kasi ayaw niyang maranasan ng anak niyang babae yung naranasan niya na maging tuta ng China? Di ba? Oh, tapos ngayon kayong mga asong ulol ng Duterte, mga minions, mga dedishit, gusto nyo po ang Tamilmin? Paalisin na ang Pangulong Bongbong Marcos? Oh, sino ngayon ang nanggagago? Sino ang mga sinungaling? Sino ang mga may krong-krong? Diba? Sino ang mga desperadong ganid sa kapangyarihan? Yun po yung title natin eh. Because of that, mismong sa bibig, mismong sa bibig nitong si Tamilmin nang galing, kino-confirm niya mga kababayan, that the three Duterte, yung mga mag-aama, tatakbo ng senador. Biruin nyo, sabi ni Duterte, hindi na. Hindi ako interesado. Sinabi niya na rin yan noon eh. Wala na, matanda na ako. Hindi ko na kaya. Yan po yan, o tingnan natin ha, mga kababayan ha. Dami natin dito eh. Bisitahin natin, ha? Yung mga kasinungalingan nila, yung mga pangloloko nila, ha? Sa taong bayan, ha? Tingnan muna natin ito bago natin isabihin sa inyo yung mga opinyon at reaksyon ng mga political analysts. Tingnan muna natin itong historical facts na kung saan nandito yung mga paglalaro ng mga Duterte sa kanilang mga political aspirations o political ambitions. Okay? Rappler, 2025 in the air, revisiting the guessing game the Dutertes put up every election cycle. O yan. Diba? Nakita nyo? Eto, bigyan na lang natin kayo nung ginawang timeline. Salamat po sa Rappler. Timeline nung election presidency ni Digong. Tingnan nyo. Ha? Eto, mga kababayan, hindi ko lang mabasa talaga. O nung 2015, I don't want to become the president. But if I become the president of the Philippines, I will rid of the government of corrupt officials and change our style of government. September 6, 2015, I'm not running. Pabago-bago hanggang sa dumating ang November 23, 2015. Yes, I am running. Kita nyo, paano nila laruin yung mga utak ng kanilang rivals? Paano nila laruin yung utak ng mamayang Pilipino?
Ganon sila. Kaya sabi nga nung mga dedeshit, ang galing na political maneuvering na ginagawa ng mga Duterte. Rodrigo Duterte is a political genius. Ganon po yan. Pero hindi nila alam, nabasa na sila ng mamamayang Pilipino. Mamaya pakita ko sa inyo yung mga sinabi ng mga political expert. Probably kayo din. Nabasa nyo na sila. Sasabihin ngayon, in a week or 2 or a month, iba na naman ang sasabihin. Sasabihin, mga siraulo kayong Pilipino na naniniwala sa sinabi kong joke. Tapos, after that, eto na naman, iba na naman ang sasabihin because they want to play, pinaglararuan lang nila ang emotion at ang utak natin. Ganun po sila, may tawag na naman dyan eh. Yung, parang psychopath. Ganun po sila. Para silang mga serial killers na ang galing nilang manglaro ng gusto nilang i-pray. Yung huhulihin, yung kakatayin. Ganun po. They are mga savage po sila. Wala silang pakialam, kundi ang gusto lang nila yung masunod. They are selfish, narcissistic, mga ganid. Ngayon, dinuktungan ko ng desperadong ganid kasi they are desperate because nalalaman nila yung kanilang political power, yung clout nila is steadily going down. Kasi nakita na ng mayoryang Pilipino, ano po ang kabalbalang ginawa ng Duterte administration. Kasama pa si Tamilmil. At kung gaano ka-savage, gaano kasalaula, gaano ka-psychopathic itong mga minions nila. They want to hold on to the power para lang maprotektahan nila ang mga sarili nila at kaibigan nila sa mga maling mga pinaggagawa. Para pagtakpan yung mga kasalanan nila, lalong-lalo na sa korupsyon, lalong-lalo na sa katiwalian, lalong-lalo na sa mga kabalbalan ng mga kakampi nila, lalo na si Kibuloy at ang China. Di ba? Niwala nga silang statement pagdating sa kalokohan ng mga inchik sa West Philippine Sea. Tapos gusto nyong ibalik sa power? Ganun ba sila kagaling? Ganun sila kagaling lokohin ang mga tao. Kasi ini-enable natin eh. Tuwang-tuwa tayo sa mga ganong pronouncement nila. Lahat sila gusto akong ikurgur. Ganun, papatayin ko kayong lahat, kayong mga bumaboy sa aking bayan. Ganon, pero hindi naman nangyari. Hanggang ngayon, ang investigasyon ng EJK at drug war, niyang panahon niya, dyan sa House of Representatives, sabi ni Representative Abante, hindi naman nawala ang droga, lalo pang dumami. Mas mabuti pa ang drug war ng Pangulong Marcos kaysa kay Duterte. Walang human rights violation, kung meron man kokonti. Hindi tulad nung panahon ni Digong, meron po tayong content dyan. O ito yung kay Sara Duterte, tignan nyo yung timeline. Di ba? Ganyan sila, kaloko. I am pleading to them to please allow me to run for president in 2034. Ayun yan, totoo yun, sinabi niya. Di ba? Nung simula yan, January 30, 2021, tignan nyo na lang hanggang dumating ang November 13, 2021. She files for candidacy for vice president via substitution. Di ba? Ganon nila nilalaro. Tinitest nila ang waters. Kung ang water ay okay na, then go for it. Now, if the water is murky, the water is running wild, don't go for it. Ganon po yan eh. Pag kalmado ang tubig at umaayon sa'yo, go. Pero pag ang tubig ay masyadong raging waters, hindi kalmado, hindi malinaw, don't go. Ganon sila. Oh, ano po ang sabi dito? Ng mga political analyst during this time na sinulat ito ng Rappler, nung February 3rd, 2024. O, punta na tayo dito sa pinakababa. Ha? O, ano sabi? Dito, political analyst believes that Duterte's latest remarks are meant to throw their rivals off the scent. Gusto lang lituhin ang mga kalaban ng Duterte para malaman ng Duterte ano din ang gagalaw nila. Pero itong mga kalaban nila, confused, nalilito. Kaya dapat alamin nyo, basahin nyo maigi ang galaw ng Duterte. Dito pa lang sa binigay na ganitong timeline ng
ng Rappler? What do you think? They are good in political maneuverings. They are good in political chess. Di ba? Ganun sila. They want to check how their political enemies will react. This will be unprecedented. We have not seen a vice president to run for a lower position. Correct. So this can be seen as a strategy to confuse their rivals. Ayan po yung sabi ng Ateneo University Political Science Professor si Ramon Bileno. Oh, ayun pa. Di ba? First, this could be just a smokescreen to confuse her enemies. Sabi naman ni Llamas. O yan, yung isang magaling na political analyst. Second, there's a small chance she wants to be out of the firing range. She has been absorbing all the attacks because she is the front runner for the presidency in 2028. O tama. Bileno also floated a scenario in which the vice president will find her way to Congress in 2025 so she could attempt to steal the country fourth highest post from the president's cousin. O yan pa. Ang daming senaryo mga kababayan. She could run for lawmaker of the Vice City First District so that she will be able to challenge Speaker Martin. Tingnan nyo, lahat eh. Yun yung mga anggulo na nakikita dito ng mga political expert and analyst during the time of this writing ng Rappler. Ha? Now, mga kababayan, tingnan natin dito. Balik tayo dito sa Inquirer, itong a week after quitting cabinet, Sara starts political chatter. Sinasabi niya yung nanay niya ang nagbibigay ng advice. Yung tatlong lalaki, si Baste tatakbo ng senator 2025 at the same time 2028 as president. Tingnan nyo, di ba? Pinuploat doon. Ibinroadcast na. Kumbaga, ito ang sa amin ha, o ayan. Ngayon, yung mga political rival, tayong mga, siyempre, ayaw sa kanila, alam na yung laro na yan eh. Ibinato lang yan dyan. Tama yung mga political expert and analyst. They want to see how their political rivals will react. Sa palagay nyo, kaya ng mga Duterte iwan ng Davao City? Isa sa mga cash cow nila yan? Balwarte ng mga inchik yan? Pinamumugaran ng mga takbuhing mga puganting inchik at mga kriminal? O ba't ko nasabi yon? O tingnan nyo yung isang manager ng Porac Pogo. Diyan tumakbo, lilipad. Yung dalawang executive ng Parmali dati, diyan lilipad. Si Kiboloy nagtatago diyan. 'Di ba? It is a safe haven o safe haven for criminals ang Davao City. 'Di ba? Ano sabi pa nung nanay niya? Ikaw ang tumakbong mayor ng 2025 ng Davao City. So, anong gagawin niya? Is she willing to give up her vice presidential post? Kaya nga unprecedented, sabi nung isa, si Bileno, na first time in our history that the second highest position in the land will give up to become to hold a lowest position. Mayor. Kaya niya, mga kababayan. Kasi bakit? Yung BP naman niya, wala naman akong dyan, gaanong exposure eh. Dito sa Davao, tahimik lang ako. Pero progressive. 'Di ba? Sa BP maraming issue. Sa Davao. 'Di ba? Tumahimik lang kami, hindi kami mai-issue. 'Di ba? Ganun eh. They cannot leave Davao City. It's their bailiwick. It's their cash cow. Kaya tingnan natin, tinrow nila yan, anong magiging move ng kalaban nila. Pero ito, magbabago yan, mga kababayan. Magbabago yan. Sa akin lang opinion, ito, for this moment, opinion ko to. Hindi mag-give up yan ng BP. Ang tatakbo mayor, yung tatay. Hanggang sa pumanaw ang tatay. Hanggang sa merong makumbins sila na kaalyado nila na papalit sa kanila. Diba? Ganun lang yan. Yung dalawang anak na lalaki pwedeng lumaban ng pagka-senator. Maybe isa dyan mananalo. O yung sa isa, ano gagawin? Diba? Mag-aantay ulit yan kung kailan pwede ulit tumakbong mayor. Hindi nila maiwan ng Davao. Yun lang yan. Diba? Eto, mga kababayan. Ano ang sabi dito nung isang kritiko ni Duterte? Itong recent ha, hindi yung sa Rappler.
Duterte critic Antonio Montalban said this game plan unveiled by the Vice President is an attempt to recoup their waning power and influence. Para daw maibalik yung nagpipaid, nawawala na nilang mga power at influensya. Kasi nga, di ba, nagpulusan yung mga sa PDP dahil sa kagagawan ng matandang Duterte. Yung patuloy nilang maisog rally, wala namang gaanong umaaten. Oh, they don't care about being seen in a blatant display of power, and the Dutertes don't have morality. Walang moralidad in their vocabulary. Kaya tinawag kong desperadong ganid because they don't have any morals. Tinan mo, kaya nga walang hindi umasenso ang DepEd eh. Bakit? Hindi naturuan ng mga tama ang mga estudyante. Yung leader mo, walang moralidad eh. Di ba? Oh, eto pa sabi ng isa. Testing the waters. Itong Secretary General ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan, yung PDP laban, si Manny Haudian. Duterte may just be testing the waters as political parties are now on the motion of fielding their candidates for the midterm polls. O ayan, baka nga daw po ang mangyayari, baka si Duterte, si Sara Duterte, ay maglalagay ng kanyang senatorial slate. Baka dyan sasama si Amy. O di magsama-sama kayo, sama nyo si Bongo at si Bato na walang gustong umampon. Di ba? Ito rin ang sabi ni Haudian, the Dutertes are testing the political waters but eventually, if pressured, everything is a joke and it will not sell anymore. Di alam na eh. Basang-basa na po sila. Even ito, PDP laban, ito siguro kakampi ito ni Pimentel, yung faction nila. Ha? Tingnan nyo yan. Basang-basa po sila. Kaya nakikita nyo, kahit na ano pang gawing trick, no? Ano pa, mag-magician kayo, wala na. The Duterte magic is waning and fading. Wala na po, mga kababayan. Kaya ito yung sinasabi ni Sara Duterte, they just throw a narrative. They just throw their pakita muna kita ng baraha ko. O ayan o. O tignan ko. Magre-react yan, parang poker po yan. At larong chess, ito unang ginalaw, anong gagalaw mo? Sa poker naman, babasahin ka niya, ano ang next move mo? Babasahin niya ang facial expression mo, kung ganito ka o whatever. Ganyan po sila. Sabi niyong magaling silang tactician, and then so be it. Pero ngayon, basa po kayo eh. Hindi na gumagana yung mga poker face ninyo. Dahil malaki po kayong sinungaling, lalong-lalo na yung ipagugurgur siya, naniwala naman tayo, hindi po. Sarili niyang kagagawan niyan, baka may ginawang operasyon sa kanya, baka yun. Tapos sasabihin niya, gusto nila akong igurgur silang lahat. Feeling niya, papasok siyang artista. Tangina. Maniwala naman tayo. O ano pa ang sabi ni Trillanes diyan, mga kababayan? Trillanes rallies against Rodi Duterte's 2025 run. Let's not be passive or else panalo ulit yan. Correct. Maging vocal tayo sa paglalabas ng mga baho nitong mga Duterte. Kasi pag nakabalik po yan sa pwesto, wala na, balik lahat. Proprotektahan lang nila yung sarili nila at mga kaibigan nila. Sisirain ulit nila ang Pilipinas. Talagang ibibigay na po tayo sa China. Yun lang yan, mga kababayan. O eto pa, nung nalaman ni Franz Castro, di ba ito sa mga I don't respect them, sabi ni Duterte, ni Sara. O ito, nung nalaman ni Castro yung sinabi ni Tamilmil, Manila Bulletin. Pagtakbo, ginagawang negosyo. Castro slams Bibi Duterte upon barring political plans. Talaga naman. Sa politika, may negosyo. Andiyan ang pera, mga kababayan. This is the height of bureaucrat capitalism, where a single family wants to control every aspect of nation's politics. Ginagawang negosyo ang pagtakbo sa posisyon sa gobyerno. Correct. Di ba? Yan ang masakit, mga kabayan. Kasi wala namang batas na nagsasabing bawal yan. Bawal ang nepotism, bawal ang ganito. Dynasty, bawal, wala eh. Ito pa sabi ni Castro, sa sinabing ito ni BP Duterte, makikita na magiging all-out na ang bakbakan sa pagitan ng dalawang paksyon na naghaharing uri. Ang mga Duterte na backer ang China at ang mga Marcos na naman na ang US. Hoy Castro, kasama kayo dito.
Dahil kayo, hate na hate nyo ang Duterte. Huwag kang magmalinis, Castro. Di ba? Kayo nga, wala nga kayong nagawang maganda sa Pilipinas nung time ninyo Oy ngayon, hindi ko kakampihan ng Duterte. Ang kakampihan ko ang Marcos kasi nakikita nyo nagtatrabaho ang Marcos at hindi pumapatol sa mga ganyang petty issues ninyo. Di ba? Backer daw ng US. Backer daw natin ng US. So what? Di ba? Kung may issue ka sa US, di magprotesta ka dun sa US Embassy. Pero so far, sino ba ang nang-aapi? Castro. Di ba? Kung magmalinis ka naman, pero okay naman yung sinabi niya, ginagawang negosyo ng mga Duterte. Ngayon, ang gusto mo, di magtayo ka rin, magnegosyo ka rin ng politika, papasukin mo yung mga kamag-anak mo. Hindi naman in defense of the Dutertes, masama nga naman yun. Di po ba? Pero kung idadamay mo pa ang Marcos sa usaping yan, may problema ka na. Di ba? Sino bang mas nagtatrabaho ngayon? Sino mas pinapaboran sa mga plataforma ninyo? Sa mga programa ninyo? Di ba? Ikaw nga hindi ka binigyan ng kulay ng presidente, saka sa mga author ng pag-i-increase ng mga allowances ng mga guro. Hindi ka ba natutuwa? Di ba? Nagpasalamat ka ba sa Pangulong Marcos at pinirmahan yon? Di ba? Hindi tinignan ng Pangulong Marcos ang kulay mo sa politika. Pero ikaw, tingin mo pa rin ang kulay ng politika mo, walang mabuti kundi ikaw at ang mga grupo ninyo? Sige nga, ilista nyo nga lahat ang nagawa ninyo in how many decades you are been there. Isang accomplishment mo yun. Ngayon, pero yung previous, kung hindi pa dahil sa Marcos, hindi magagawa yun. Di ba? Tama, mali. Ang birahin natin dito, hindi makabalik itong mga hinayupak na Duterte. Kasi yan, tiyak, maghahari-harian ulit ang China. Ang Pangulong Marcos, di ba? Kasama mong naninindigan sa West Philippine Sea. Saan ka? Sa China o sa US? Wala. Kasi inutil ka. Yun po, mga kababayan, itong mga Duterte, mga desperadong ganid. Pero laro lang nila yan. Pag hindi nag-take effect, sasabihin, joke lang yon. Naniwala naman kayo kasi mga siraulo kayo. Yun po yun Kaya tayo, babatikos tayo. Bibigay tayo ng opinion at reaction. So far, naglabas na sila ng barahan nila. Pero hindi po yan ang totoo. It's just a poker game. It's just a chess game. Nilalaro lang nila yan. Tama yung mga political analysts. At yung pagurgur, sinungaling. Hindi niya mailabas talagang katotohanan. Naninisi pa. Kumbaga, feeling niya perfect siya. Ako ay perfectong tao, hindi ako nagkakamali. Yun ang tingin mo. Di po ba? Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.